春色如江河，无他为顺水逐波。何故轻曲断离歌，无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默，天北地战日月阴怀，何以的世间大自在，自心中不有惧怕，情深不藏，情真不换，环顾千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚，自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横，潇洒如梦今后。Paliguan mo ako't damitan. Ikaw. Opo. Itong dahon ng Xuanli hindi nawawala sa akin. Kapag nagawa mong makuha to, aalisin ko ang nilagay sa iyong sumpa. Kapag hindi mo to nagawa, sa loob ng 12 araw, kailangan mo akong sundin sa mga utos ko. Hoy. Iniingatan ko ang bagay na yan. Dapat ay mag-ingat ka. Opo. Sa ngayon ay, tila gusto ko naman ng osmanthus. Magaling po akong gumawa ng osmanthus na may pulot kung mamarapatin ninyo. Nais ko po kayong igawa, mahal na hari. Ayaw kitang abalahin sa bagay na yan. Hindi naman po yun abala. Kamahalan, kung nanaisin po ninyo, pati na ang puso ko ay iaalok ko sa inyo. May angal ka ba? Wala naman po. Maganda ang layunin mo. Kaya pinapayagan na kita. Sige na. Opo. Ang lahat ay lumabas na. Opo. Dito ka lang. Maliit na bating. Namumukhaan kita. Nagkita na ba tayo dati? Ha? Makikilala niyo rin ako, kamahalan. Pumunta ka rito na walang paanyaya. Babae ka. Baka hindi ako makapagpigil. Alam mo palang ako ito? Sige, huwag kang magpigil. Nang makuha ko na yan. Kadiri! Ayan ka na naman! Ayaw mo ba? Puyaw, huwag kang magmadali.
ka na ba? Sinubukan kong layuan ka. Ngunit, nabigo ako. Palagi tayong pinagtatagpo. Dahil magtatapos sa hindi maganda ang pag-iibigang ito, minsan lang pagbibigyan ko ang sarili ko. Kamahalan!我是救我！我是救我！ Masaya bang sakta ng babae? Akong subukan nyo. Katapusan mo na ngayon. Sabi ko magtago ka. Ba't pasaway ka? Nasa sahig yung masunurin. Nakuha mo ng pakay mo. Alis na. Pagpatay ka, paanong gantimpala? Yun lang? Oo. Teka muna. Magaling kang lumaban. Ba't nagpasugat ka? Gusto ko lang. Talaga namang bukod tangi kang babae. Ang iba pag nasa panganib, nagtatago o tumatakbo. Walang sino man ang lalabas tulad ng ginawa mo. Kahit hindi ka bihasa at malamang mamatay lang. Kung ako ay magtatago lang, lahat tayo mamamatay dito. Mabuti pang makipagsapalaran na lang. Mas may pag-asang mabuhay. Ngunit babae ka nga. Ikaw ang nililigtas. Hindi pinapahamak. Dapat minamahal. Ang lalaki ang dapat makipagsapalaran. Hindi ang mahinang babae, di ba? Kaunting hinay. Karaniwang babae ang tinutukoy mo. Iba ako. Tama. Iba ka. Iba ka. Kanina, sa ilalim ng tubig,
Ibang Fuyaw ang nakita ko. Kaya nga, ayoko mawalay ka. Kailan mo kinuha yan? Nagpustahan tayong dalawa. Nanalo ko. Ang pusta ay pusta. Ikaw? Nandaya ka. Kahit na ba? Panalo ko. Fuyaw, huwag matigas ang ulo. Aminin mo. Nagpatalo ka talaga. Ang mahal na hari! Bilis! Bilis! Bilisan ninyo! Sige, bilis dito! Iligtas ang hari! Ang lugar! Iligtas ang hari! Bilis! Iligtas ang hari! Hindi pa tayo tapos. Hindi kita tatantanan. Sandali. Nasa labas ang mga kawal. Dito ka muna magtago. Iligtas ang hari! Bilis! Bilis! Dali siya sa mga kasama! Niligtas ako ng abay. Sige! Maluba ang pinsala bilis niya. Na! Kaasar siya. Ikaw bang nasa likod nito? Ano po, kamahalan? Punong ministro, bakit ba hindi ka muna maghintay? Bagong luklok pa lang siya sa trono. Kung may binabala ka, kaunting pasensya naman. Bakit ninyo nasabi yan? Bakit ko siya papatayin? Sinasabi mong hindi ikaw ang may pakana. Kung bala ko siyang patayin, bakit ako gagawa ng alingaungaw? Hindi siyang mamamatay, kundi ako mismo. Talagang hindi ikaw? Gusto ko rin malaman kung sino. Sino nga talaga kaya? Ministro. Kaucheng, ano nangyari sa mahal na hari? Alam niyo po, Ministro, ang totoo niyan, maayos naman ang mahal na hari. Bahagya lamang ang kanyang sugat. Ngunit, nag-alburoto siya ng husto. Saka, gumawa siya ng utos. Lahat ng kawal sa tahanan niya at nasa palasyo, pinalitan niya. Pinalitan? Opo. Kailan ito nangyari? Kanina lang po. At sabi pa ng hari, ang magmamakaawa para sa mga kawal ay aalisin niya sa pwesto. Opo. Maraming salamat, Purong Bating. Oo, walang anuman, Punong Ministro. Mauna na ako sa inyo. Magandang araw po. Amain, ang tangkang pagpaslang, ang hari ang nagpagawa. Ang mga mamamatay tao, nakapasok sa palasyo na walang nakapansin sa kanila. Hindi sila karaniwang tao. Sa dami nila, hindi ka ba nagtataka na ang mahal na hari ay bahagya lang nasugatan? Sa tingin ko, napansin ng mahal na hari na ang mga kawal sa labas ay mga tao ko. Ginamit niya ang pangyayari upang alisin silang lahat. Ang haring ito ay hindi pala dapat basta maliitin. Kaya dapat kong palitan ang mga kawal ng paisa-isa. Ngunit ngayon ang mas mahalagang bagay ay magtanim ng tagamanman na mahusay sa tabi niya mismo. Mapapahamak tayo pag di natin ginawa.
Ang sabi ng Binibini, dapat ang dadali niya ang pinakaiba sa pagdiriwang. Kahit na meron pang mga multo sa bulwagan ng kulyang. Kailangan nating pumunta ron. Talaga? Nakakatakot ba talaga sa bulwagang yon? Mismo. Paano mo nalaman ng bagay na yun? Narinig ko ito sa Binibini. Sabi niya ang mahiwagang salamin ay kayang magpalabas ng libo-libong itsura ng iisang tao. Pati ang kamanghamanghang anyo ng isang bagay. Ang sino mang tumingin sa salamin ay mapapaibig dito. Ngunit hindi tayo pwedeng basta pumasok sa bulwagan. Minumulto ang lugar. Ang narinig ko, ang salamin ay may sumpa. Sumpang nakamamatay. Ha? Kaya lang, kung hindi natin kukunin ang salamin, papaslangin tayo. Ay, napakahirap ang gawain yun. Marahil, mamayang gabi maaari natin kuhain. Kayo, ano ba yung salamin na pinag-uusapan nyo? Wala po. Wala po kaming sinabi. Sigaw Puruwo ay magdadala ng salamin sa nalalapit na pagdiriwang. Kapag may salamin sa pagdiriwang, ako ay... Binibini, iingatan niyo ang sarili niyo rito. Huwag kang haharap sa tubig o salamin, ha? Kahit na anong may liwanag, makakasira sa balat kayo. Tandaan mo yun. Kung gagamitin niya, babasagin ko na muna. Amo, ang mga pamilya ng mayayamang angkan ng Tianchuan alam lahat ng nangyayari dito. Mula nang dumating si Binibining Chiyon, ayan, dumating kaagad mga liham na mga binata. May nagpadala ng ipinintang larawan, mga hiyas na burloloy ng kababaihan. Ngunit hindi ko ito tinanggap. Isinauli ko kaagad. May mensahero, nilinaw niya sa akin na ang anak ni Ginoong Qian Mingyuan, sabi niya, 18 taong gulang na. At ang nais niya ay maging manugang ninyo. Isang karaniwang prinsipe lang siya ng ngunit pangahas na siya at pinagnanasahan ang aking kayamanan. Huwag mong pansinin ang mga anak ng mga mayayamang pamilyang yan. Sila'y mapagsamantala at walang silbi. Opo. Paano sila naging nararapat para kay Chiyon? Kapag may humingi ng kamay ng aking anak, sabihin mo masyado pa siyang bata. Hindi pa siya maaaring pakasalan. Tanggihan silang lahat. Opo, Amo. Amo, ikaw ba ay dadalaw sa anak mong si Chiyon? Oo. Siya ay hindi maaaring lumabas ng palasyo ngayon. Ay, bawal siyang lumabas. Nag-alboroto ba? Sabi niya, masyado daw kulob sa palasyo. Kaninang umaga, si Yunhen, sinamahan siyang lumabas. Ay, ang mapalad nga, si Yunhen ay halos kasing gulang ng inyong dalagitang anak. Magmula nang umuwi ang anak ninyo, si Yunhen, gumagawa ng paraan na aliwin siya sa araw-araw. Iba-ibang nakaaaliw na bagay ang naiisip niya, kaya naman ang Binibini ay hindi nababagot. Ganun ba? Opo. Ay, silang dalawa, lumaki na sabay kaya malapit sila. Ang mga magkaibigan mula pa ng bata ay para na rin magkapatid. Natatandaan ko nung unang dumating dito sa palasyo si Yunen. Alagad siya. At mananatiling alagad. Opo. Ang kaliskis ng dragon. Suot ito ni Chiyon? Patay na ibinalik sa buhay, nakakita ka na. Ako, napaaga ng 3 buwan ng pagsilang kay Chiyon. Kaya naman, barado ang daloy ng dugo niya. Ang daluyan ng chi niya ay wala sa ayos. Lahat ng manggagamot, binigyan ng taning ang kanyang buhay. Papaano ang mga may taning sa buhay, lumaki at nagdalaga? Mahiwaga ba? Barado ang daluyan? Oo. Ang lunas? May dalubhasang tawista ang nagsabi kay Chishen ng lunas. Dahil daw sa sakit ni Chiyo, ang katawan nito ay sobrang lamig. Ang paraan upang mabuhay siya, kailangan niya ng init na nanggagaling sa baluting kaliskis ng dragon. Ngayon dalagitan na si Chiyon. Malakas siya at masigla. Maaaring nagamot ang karamdaman niya o suot niya ang baluting kaliskis ng dragon. Anong patunay? Kayang alamin ng manggagamot.
Malaki ang lugar na to. Saan kaya mahanap ang salamin na yon? Bubuet! Bubuet! Tatakas ka? Isa ka palang lobo. Akala ko si Yuan Bao. Aray! Kinagat mo ako. Tigil! Nasaan ka na? Ito na kaya ang mahiwagang salamin? Binibini, halos 1 oras na. Wala pa rin siya. Umalis na kaya tayo? Kapag may nakakita sa inyo, baka malagot lang po kayo. Maghintay pa tayo. Pagbati po ng ministro. Pagbati po ng ministro, Chi. Binibini. Huwag po ninyong gawin yan. Sa akin ang karangalan. Kung hindi sa mungkahin ninyo, hindi sana ako nakapasok dito sa palasyo. Si Ama, ipinaalala sa akin na ang luwalhati ng pamilyang Tang ay nakasalalay sa inyong kabutihan. Hindi ko yan dapat kalimutan. Kaya lang, paano ko kayo pasasalamatan? Ako po ang dapat na magbigay galang sa inyo. Ang pagpili ng abay, mahalaga sa magiging angkan ng hari. Tungkulin kung maging mahusay ang salinlahi ng hari. Tapat at banal ang iyong ama. At ikaw ay maganda. Kaya nga, dapat lang napiliin ka. Sa totoo lang po, ngayong nandito na ako sa palasyo, mag-isa, malayo sa aking ama at mga kapatid, kung ako man ay mananatiling ligtas dito sa palasyo, kayo lang po punong ministro ang maaasahan ko. Ang mga abay dito sa palasyo ay nagmula sa mga bantog na angkan. Mabait sa akin ang mahal na hari. Kaya lang, balang araw baka may magpapatay sa akin dito sa loob ng palasyo. Ilang taon ko nang kilala ang iyong ama. Malapit kami sa isa't isa. Tungkulin ko ang alagaan ka. Kaya lang maraming mapaglalang sa palasyo. Madaming malupit at mapanlinlang na tao. Kahit nabantayan niyo pa ako, baka magawa pa rin nila ang saktan ako. Ngunit ano? Ngunit kung ako ang mapipiling reyna ng mahal na hari, hindi ko na kailangang pang matakot ng katulad ngayon. Kung maibibigay niyo po sa akin ang inyong tulong, ako po ay susunod sa inyong kagustuhan. Ang pagtatalaga sa reyna ay nakasalalay sa mahal na hari. Dahil buo ang loob mo, alam mo dapat kung saan ka papanig, anong sasabihin mo at hindi sasabihin. Kung may pagkakataon, titiyakin ko na mabigyan ka ng magandang ulat sa hari.
Marami pong salamat. 2 araw mula pagdiriwang. Ayon sa tradisyon, maaaring doon magtalaga ng reyna. Pagkakataon mo na yon, huwag mong sasayangin. Dapat ay pagplanuhan mo yon ng mabuti. Salamat po sa inyong payo. Bumalik na kayo dito! Ano po ito? Sige na, bilhin na! Sabi ko, kaya ko naman ang mag-isa. Mga subukan mo ito. Ayos. Sumama ka para bantayan ako? Utos ng iyong ama. Bakit ba? Prinsesa. Anong sabi mo? Prinsesa. Iyon ang tawag mo sa akin mula pa noon, hindi ba? Ba't di mo sabihin ang pangalan ko? Alagad lang ako. Hindi. Tawagin mo akong yun. Tawagin mo akong yun. Sige na. Bilis. Sabihin mo. Pakiusap gawin mo. Ha? Chiyun. Yan ang tama. Halika. Samahan mo ako sa Waypin. Tara. Bilisan mo. Napakaraming bagong damit at mga palamuti dito. Mauubos pa lang sa lapi ko rito. Binibini, hindi masasayang ang pera mo sa mga bagay na yan. Dito sa Waypin, maganda ang mga paninda. Ang mga maharlika sa Kapitolyo, silang lahat dito gustong mamili. May mga bago kaming paninda. Doon, tingnan mo. May nagustuhan ka ba rito? Kakaiba ito. Bagay sa aguhilya ko. Kung nais ninyo, pwede namin ipahatid sa inyong palasyo ang mga napamili ninyo. Hindi na. Isusukat ko to. Magsusukat ng damit ang Binibini. Bakit gusto mong sumama? Maliligaw ba siya? Paumanhin! Paraanin niyo ako! Paumanhin! Hoy! Pasensya na. Bili na kayo rito! Masarap yan. Salamat dito. Dito na kayo. Mga 10, sige, subukan mo ito. Masarap ba ito? Bili nga ako niya. Ito Maraming salamat. Subukan ko niya ng 20. Sinong nagkulong sa akin dito? Huwag ka nang magsayang ng lakas. Hindi ka makalalabas dyan. Sino yan? Marahil ay diwata ka. O nananaginip akong may kaharap akong diwata. Ha? Matamis ka palang magsalita. Paano ko po ba kakausapin ang magandang diwata?
Diwata man o maganda, huwag mo na akong bulahin. Marami na ang pumupuri sa akin. Huwag ka nang sumali. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. Walang takot na mamatay. Takot ako. Talagang natatakot ako. Hindi ko naman po ninais na gambalain kayo. Dahil po naging matapang naman ako sa inyo, magandang Diwata, maaaring pakawalan niyo ako, ha? Pumasok ka ng walang pahintulot at ginambala mo ko. Patay ka. Pakiusap. Hindi ko po sinadyang gambalain kayo. Kasalanan po nung salbahe pong lobo na kinagat ako kanina. Sinundan ko po yung salbaheng lobo dito para pagalitan siya. Kasalanan po niya to. Anong sabi mo? Isang lobo? Opo. Isang puting lobo ang kumagat sa akin kanina, kaya sinundan ko po siya para... Talaga bang bulag ka? Yun ang kaisa-isang puting lobo ni Xuan Mingyoling. Ngunit pangahas ka! Pangahas ka, mga lipusta! Talagang bulag ka siguro. Ilang taon na, iniwasan kong makita ang mga tsismoso para lang paniwalain nilang minumulto ang lugar na to. Naghihirap ako rito. Ikaw, sinira mo ang lahat. Nakakainis ka. Ikukulong kita. Kulong! 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 Ano ito? Ha? Sa akin po yan. Napakahalaga po niyan para sa akin. Pakiusap. Pakiusap. Ibigay po niyo sa akin. Sige na. Napakahalaga ba talaga? Kung ganon. Kung ganon, nais mong isoli ko ito? Hindi ko ibibigay! Uy! Ibigay mo sa akin yan! Mahalaga sa akin yan! Bumalik ka! Anong nangyari? Nag-usap na ba kayo ni Chizhen? Sinabi niya ang lahat. Dapat alam mo ang gagawin sa susunod. Paano ko malalaman? Ang palasyo ay parang bahay ko na rin. Pamilya ng tingin ko sa kanila. Pinalaki ako. Tinuruan. Inaruga. Kahit hindi ko siya ama sa pangalan, hindi niya hinamak ang pagkatao ko. Ngayon, gusto mo ang magiganti sa kalaban na itinuring ko bilang ama? Anong dapat kong gawin? Sabihin mo. Kung hindi sa katotohanan, marahil mabubuhay ka ng maligaya. Ayos din yun. Palagi ka kasi nga sa tabi ni Chizhen, kaya naging walang awa at tuso ka na rin. Masaya ka bang gawin ang mga yun? Itinuturing mo siyang ama-amahan. Nakikita ka lang niya bilang tapat na sunod-sunurang aso. Si Chizhen, makasarili. Wala siyang pakialam sa damdamin mo. Matagal ka nang mag-isa. Kaya may suspecha at malisya ka sa lahat ng tao. Si Chizhen at ang ating ama ay sinumpa ang magkapatid. Magkababata silang dalawa. Siya ang punong abala sa pagdiriwang ng aking kaarawan. Sinong opisyal sa palasyo ng hari ang hindi nakaalam na silang dalawa ay parang magkapatid na? Ngunit nagtaksil siya. Ginamit niya itong paraan para mabitag ang ating ama sa maling paratang. Kaya nga tayo nagkahiwalay ng 18 taon. Mali siya ba? Siya! Wala siya katulad!
Nawala na sa akin ang tunay kong magulang. Ngayon, gusto mong mawala ang nagpalaki sa akin. ₱78 ang pinaslang sa tahanan ni Prinsipe Wenyi. Natatandaan ko pa ang malansang amoy ng dugo na dumaloy sa kanila. Magulang mo, mga kamag-anak mo, 78 buhay! Wala ba silang halaga kumpara sa itinuturing mo, Ama? Kung pipiliin mo maging aso niya, hindi kita pipigilan. Pero ito ang tatandaan mo. Ang pamilyang Xuanyuan ay hindi ka nakikilalanin! Nasabi ko na ang saloobin ko. Piliin mo ang landas mo. Magdesisyon ka. Ang dugo ng Xuanyuan ay tumataloy sa akin. Hindi ko kalilimutan ang responsibilidad na taglay ko. Lilinawin ko lang na si Chiyon ay walang kinalaman dito. Kapag nalaman kong sinaktan mo siya sa kahit anong paraan, mananagot ka sa akin. Akala mo hindi halata na may pagtingin ka sa kanya? Ang sinumpaang kalaban ay hindi pwedeng patawarin. Hindi ka maaaring makisama kay Chiyon! Ang baluti ay pagmamayari ng pamilya Xuanyuan. Kamahalan, tignan po ninyo. Ang mga karaniwang ulat sa pinunong ministro dapat. Hindi ko pa binawi ang utos, tama? Tama po. Kaya lang, si Pinunong Guo naghihintay sa labas para kausapin kayo tungkol sa mga ritual sa nalalapit na pagdiriwang sa Changyuan. Ang ritual ng Changyuan, matagal nang itinakda. Kabisado ko na yon. Apa. Sundin niya ang dating gawi. Samahan mo, bantayan mo. Umalis ka na. Kunin mo. Kunin mo. Apa. Agad ko pong sasabihin ang utos niyo kay Pinunong Guo. Kamahalan, isang ulat. Ayon sa mga abay, nawawala si Fuyaw. 2 araw na. Akala nila tumakas lang ito upang mamasyal sa labas ng palasyo. Kaya naman, hinayaan na lang nila. Ngunit, sa loob at labas ng palasyo, wala siya.
Biyasa si Fuyaw sa pakikipaglaban. Kung napaaway man siya, kahit sinong pinuno ng bantay ko, hindi siya kayang pabagsakin. 2 araw na siyang nawawala. 2 ang maaaring nangyari. Una, nagtatago lang siya. Hindi yun. O, may nakalaban siyang hindi niya matalo. Kaunti lang ang tao rito sa kaharian na hindi kayang matalo ni Fuyaw. Baka si...星球赐我